Bagong balita po ngayong umaga, may isa pa tayong kababayan na nasawi sa giyera sa pagitan ng Israel at Hamas at kinumpirma po yan ng Israeli government sa ating Department of Foreign Affairs. Wala muna ibang detalyeng inilabas dahil sa hiling na rin ng pamilya. Siya na po ay kaapat na Pilipinong nasawi sa kaguluhan doon. Ang ating embahada naman sa Cairo, Egypt, naghahanda ng salubungin ng ating mga kababayang naiipit sa Gaza. Kumuha tayo ng update mula kay Rafi Tima. Rafi, anong sitwasyon mo dyan sa Egypt? Connie, Ivan, nandito nga ako sa Cairo. Nasa loob lang tayo ng hotel dahil medyo mahigpit yung mga otoridad sa pagko-cover ng media. Lahat dapat ay may permit. Ganyan pa man, Connie at Ivan, pipilitan nating maihatid yung pinakahuling balita mula rito. At isa nga dyan, yung pagkumpirma ng opisina ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi na napagkasunduan nila ni US President Joe Biden na buksan na ang Rafah border. Nagkausap daw sila sa pamamagitan ng telepono. Papayagan na ang pagpapapasok ng mga 20 truck ng humanitarian aid sa Gaza. Makikipagtulungan daw ang dalawang bansa sa mga humanitarian organization sa ilalim ng United Nations. Gagawin daw nila ito ng sustainable. Bukod kasi sa kakulangan sa supply ng tubig at kuryente, ubos na ang supply ng pagkain sa loob ng Gaza. Sabi ni Biden, dapat bigyan ng credit ang Egyptian President sa pagpapapayag dito. Bago pa man umusbong ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas, sa Rafah crossing dumadaan ang mga nasa Gaza. Ito lang kasi ang maaaring lang daanan dahil sa barikada ng Israel sa border ng Gaza. Kontrolado rin ng Israel ang air at sea travels. Ivan? Rafi, na pag-usapan na ni Pangulong Biden at ang Pangulo ng Egypt na bubuksan na, okay. Pero bukod sa pagpapasok ng humanitarian aid, papayagan na rin bang makalabas yung mga nag-aabang sa border? May plano na ba para sa repatriation ng ating pamahalaan? Yun ang ating abangan, Ivan, dahil yan ang inaabangan din ng iba't ibang embahada. Dahil hindi ibig sabihin na bukas na ang crossing para sa humanitarian aid, ay automatic na mabubuksan na rin ito para sa mga lalabas naman ng mga naiipit sa gulo dyan sa may Gaza. So, yun ang inaabangan pati ng ating embahada. Actually, nakaredy na yung mga bus. Nung Friday last week ay nakapagrenta na ng 3 bus ang embahada ng Pilipinas dito sa Cairo, Egypt. Pero bumalik lamang ito dahil hindi nga natuloy itong paglabas ng ating mga kababayan. Pero ngayon ay handa na raw silang bumalik doon sa may malapit sa border crossing para kapag kalumbas na yung ating mga kababayan ay nakahanda na yung ating embahada doon at nakahanda na rin yung kanilang mga papeles. Pagkatapos nun, kapag nadala na sila dito sa Cairo, ay naasa magsistay muna sila siguro ng mga 2 araw sa mga hotel dito bago maproseso yung kanilang mga papeles. Pauwi naman dyan sa Pilipinas, Ivan. Oo, Rafi, kanina nakausap ko lamang si Yusek De Vega, no? At ang sabi niya nga, though magkasundo na ang Amerika at ang Egypt na ito'y buksan na para sa humanitarian aid itong Rafah crossing, ang sinasabi niya, wait and see pa rin no? Within 24 hours kung makakatawid na yung mga narariyan nating mga kababayan. Pero may balita na rin ba kung more or less nadagdagan na ba yung sinasabing 80 na mga kababayan nating nandyan? Ang nasa listahan na Connie ng embahada ng Cairo dito sa embahada ng Pilipinas dito sa Cairo ay mahigit 100 yung kanilang nasa listahan. Sinabi sa akin ni Ambassador Tago kahapon na kahit na hindi nag-signify na uuwi yung mga Pilipino ay iniligay nila na rin sila sa listahan dahil kapag nag-worsen nga naman yung sitwasyon doon ay baka mag-cut off yung communication. At nag-decide silang lumabas ng Gaza at pumasok dito sa may Rafah crossing, ay naroon na yung kanilang pangalan. So, ang nasa kanilang listahan, mahigit 100, connect yun kanilang pinaghahandaan na makatawid dito sa border. Okay, pero dun sa nakikita nating ipinadala mong video, no, may mga truck no, na dumadaan, papunta ba ito ng border ng Rafah? At ano yung magiging sitwasyon o naging sitwasyon ng paglabas mo at nakita mo doon sa may area na yon? Papunta pa lang tayo mamaya, Connie, doon sa may lugar na yan. Yung mga naunang pumunta dyan, yung mga embassy staff. At pinigilan sila sa isang bayan. Siguro mga 3 oras pa bago umabot ng border. Dahil kailangan tumawid sa Northern Sinai. Ang Northern Sinai kasi meron ding mga security issues doon. Kung kaya't mahigpit
ang mga Egyptian authorities para sa pagpapasok kahit ng mga Egyptian citizens doon sa lugar na yan. Kung kaya't napakalayo pa sa Rafah crossing ay pipigilan na itong mga convoy ng mga aid at mga diplomats talagang hindi na pinapapasok. Pero yun nga, pinapalusot na yung ibang mga humanitarian aid sa didikit mismo sa may Rafah crossing. Pero main bulk ng mga aid ay galing sa isang airport na 2 oras lamang ang layo mula dito sa may Rafah crossing. Kung kaya mamaya ay makikita natin kung yung ibang mga embassy staff ng iba't ibang nationalities ay nandun pa at nag-aabang. Kasi yung ating mga embassy staff ay umuwi na muna dito sa Cairo para dito na maghintay ng balita kung mabubuksan na ba itong Rafah crossing. Samantala, bukod nga rito sa Egypt ay nagkaroon din ng protesta sa iba't ibang bahagi naman ng mundo. Sa Hebron sa West Bank, libu-libong Palestinian na nagmarcha sa kalsada para magprotesta laban sa patuloy na pagbobomba ng Israel sa Gaza. Ang iba, nagsimula ng sunog at namamato. Nakiisa rin ang mga Yemeni sa Palestinian. Bit-bit nila ang watawat ng Palestine bilang suporta. Hanggang sa New York sa Amerika, may mga nagprotesta rin. Sigaw nila, Free Palestine. Bukod sa panawagan para sa tigil putukan, kinukundina ng mga ralista ang pagpapasabog sa Al-Ahli Arab Hospital sa Gaza kung saan may namatay ng mga sibilyan at mga bata. Samantala, bago naman ang kasunduan sa pagitan ng US President Biden at Egyptian President Al-Sisi, vinito ng Amerika sa United Nations ang desisyon tungkol sa pagpapapasok ng humanitarian aid sa Gaza. Kahapon, pinagbotohan ng UN Security Council ang resolusyon kaugnay rito. Sa 15 miyembro ng Council, 12 ang pumayag. Abstain naman ang Russia at ang Britain. Sabi ng Amerika, kailangang suportahan ang mga hakbang na ginagawa sa pamamagitan ng diplomasya. Dismayado raw sila na hindi nabanggit sa resolusyon ang karapatan ng Israel para sa self-defense. Bumisita si Biden sa Israel para alamin kung ano ang plano ng kaalyadong bansa at ipakiusap na payagan ang pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza. Pumayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagpasok ng aid galing sa Egypt pero hindi galing sa border nila sa Israel. Isa pang world leader sa United Kingdom Prime Minister Rishi Sunak ang inaasahan ding bibisita sa Israel ngayong Huwebes. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.